May crypto ka, may NFT ka. Pero tanong, pag nawala ang platform, sa'yo pa rin ba yan? Dito, magkahiwalay ang user at ang owner. What's up, KAG? Sa crypto at NFT, hindi presyo ang unang dapat mong intindihin. Ownership. Maraming beginners ang excited. Bumili ng crypto, bumili ng NFT, maglaro ng NFT game. Pero natanong nyo ba, nasan talaga ito nakahold? Sino ang may control? At kung hindi mo alam ang sagot dyan, kahit tumaas pa ang value, pwede pa rin mawala ang lahat. Ano ba talaga ang exchange? Ang exchange ay Binance, OKX, Coinbase, KuCoin. Ang purpose nila, bumili at magbenta ng crypto. Bitcoin, Ethereum, Solana, or tokens. Hindi siya ginawa para sa ownership. Ginawa siya para sa trading. Example, nag-deposit ka ng 10,000 pesos. Bumili ka ng Ethereum. Makikita mo sa balance mo. Pero tanong, hawak mo ba ang Ethereum? Hindi. IOU yan. Parang resibo. Kapag na-freeze ang account, may issue sa KYC, may system maintenance, wala kang magagawa. Sa exchange, ikaw ang user. Sila ang may control. Kaya nga may linya sa crypto, not your keys, not your crypto. Saan pumapasok ang control? Crypto plus NFT. Ngayon, sa wallet. Ang wallet ay MetaMask, Trust Wallet, Phantom, Hardware Wallet. Pero wag mong isipin na app lang to. Ang wallet ay key holder, access controller. Ano ang example nito? May Ethereum ka sa wallet. Kahit mawala ang app, masira ang phone, mawala ang company, basta may seed phrase ka, buhay ang asset mo. Ibig sabihin, ikaw ang owner. Paano naman sa NFT? Kunwari, meron kang NFT sa wallet mo. Kahit magsara yung marketplace, kahit maban ka sa website, kahit mawala ang UI o user interface, nasa blockchain pa rin ang NFT. Makikita mo sa kahit anong compatible platform. Sa NFT marketplace, dito madalas malito ang mga beginners. Ito ang pinaka-critical. Ano ba example ng mga NFT marketplace? OpenSea, Blur, Mark Eden, Game Marketplace, Ronin Marketplace. Display layer lang yan. Hindi doon nakastore ang NFT. Example, isipin mo, ang NFT ay isang bahay. Yung wallet mo, yan yung lupa. Ang marketplace, yan yung Google Map. Kapag nawala ang Google Map, nawala ba ang bahay mo? Hindi. Pero kung wala kang lupa, wala ka talagang bahay. Maraming beginner ang akala, nasa marketplace naman NFT ko, safe na. Hindi. Kung custodial ang setup, hindi mo mailipat, hindi mo magamit sa ibang game, nadepende ka sa platform. Crypto versus NFT. Bakit mas delikado sa NFT? Sa crypto, fungible, madaling palitan, pare-pareho ang value unit. Sa NFT, unique, may utility, may game access, may identity component. Kaya kapag mali ang wallet setup mo sa NFT, hindi lang pera ang at-trace, pati access at identity. Kunwari, may NFT character ka. Kapag nasa custodial system, hindi siya transferable. Kapag nagsara ang game, wala na rin ang asset mo. Kung nasa personal wallet, pwede mong ilipat, pwede mong ibenta, pwede mong gamitin sa ibang ecosystem. Ito ang alam ng karamihan. Sa Web 2, email ang identity, username ang account. Sa Web 3, wallet address ang identity. Lahat ng crypto history, NFT ownership, game progression, nakadikit yan. Kaya kapag mali ang wallet, mali ang ownership, mali ang access, mali ang risk management. May mga NFT na pwede mong makita, pwede mong ipagyabang, pero hindi mo pwedeng ilipat.
Bakit? Custodial wallet. Parang museum item, hindi personal property. Ano bang strength and weaknesses ng crypto at NFT? Sa exchange, ang mga crypto, mabilis, madaling gamitin, good for trading. Ano naman ang mga weakness? No private keys, centralized risk, freeze and hack risk. Punta naman tayo sa NFT. Sa NFT, ang mga strength niya, easy discovery, good UI, liquidity. Kapag nasa exchange ang mga asset mo. Ano naman ang weakness? Display layer lang, dependent sa wallet, custodial risk. Paano naman pag nasa personal wallet mo ang crypto or NFT? Ang mga strength niya, full ownership, transferable, cross-platform, meron kang future-proof. Ang mga weakness naman to, makinig, ikaw ang security. Kailangan mong matuto. At ang pinaka-importante, walang customer support. In my honest opinion, ito ang totoo. Kung maliit lang ang pera mo at nag-aaral ka pa lang, okay ang exchange. Pero kung NFT gamer ka, long-term holder, seryoso ka sa Web3, hindi ka pwedeng manatili doon. Wallet is not optional. Requirement siya. Kaya madalas ang mga common mistake ng mga beginner, safe naman. Sikat to eh. Lahat ng bumagsak, sikat din noon. Hindi ko naman gagalawin. Paano kung kailangan mo? Mamaya na ang wallet. Yung panay mamaya, minsan, wala na. Sa crypto, perang hawak mo. Sa NFT, ownership at identity. At pareho silang nagsisimula sa isang bagay, wallet. Kung di mo hawak ang keys, hindi mo hawak ang future. Game on!